Mela, dahil sa gubat, sumama ka sa amin ni Itay. Mangunguha kami ng mga halamang gamit at mga gulay sa pinagtaniman niyang lupa roon. Sandali lamang, Mina. Papunta na ako riyan. Nagmamadali akong tumakbo, papunta sa kinaroroonan ni Mina. Ang aking matalik na kaibigan at kapatid na kong ituring, at si Mang Kanor, ang ama ni Mina na parang ama na rin para sa akin. Kapwa sila nakangiti habang pinagmamasdan nila akong tumakbo papalapit sa kanila. Nang ako ay makarating na sa kanilang kinatatayuan, hihingal-hingal akong tumigil at pinagtatawa na naman ako ni Mina at Mang Kanor na siya ring naging dahilan upang ako ay mapasabay na sa kanila mga nakakahawang pagtawa. Bakit ka ba kasi takbo ng takbo? Ayan tuloy, naghahabol ka ngayon ng hininga. Kasi naman ikaw, kung makatawag ka, akala may iwanan na ako. Abot na abot kaya hanggang sa kabilang baryo ang sigaw mo. Grabe ka naman, kabilang baryo talaga? Sige, sa kabilang bahay na lang. Dahil sa naging sagot ko, ay napuno na naman ng tawanan ng aming pag-uusap. At hindi rin naman napigilan pa ni Mang Kanor na sumabay sa aming pagtawa. Nang kami makabawi na sa aming hindi mapigilan na pagbungis-ngis at pagtawa, agad na nagsalita si Mang Kanor na kailangan na namin umalis upang hindi kami gabihin sa daan pa uwi. O siya, tama na yung biruan nyo. Mina, Mela, kailangan natin makauwi ng maaga dahil naghihintay pa si Tessa sa atin sa bahay. Hindi pwedeng maiwan ng matagal, lalo pat nagdadalang tao siya. Pagkatapos yung sambitin ni Mang Kanor, ay agad na rin naman kaming tumigil na Mina sa aming pagbibiroan. Nang magsimulang maglakad si Mang Kanor, ay agad naman kaming sumunod ni Mina sa kanya, habang magkahawak ang aming mga kamay at tatalon-talon habang naglalakad. Si Mina ay aking kaisa-isa at matalik na kaibigan sa aming lugar. Siya ang aking kalaro, kung kaya halos magkapatid na ang aming turingan. Ang mga magulang ni Mina ay sina Mang Kanor at Aling Tessa. Para mga magulang na rin ang turing ko sa kanila, sapagkat sila ang kumukup-kup at nag-aaruga sa akin. Magmula nang ako ay kanilang makilala, hindi ko kilala kung sino ang mga magulang ko. Lumaki ako rito sa amin na ulila at walang kasama sa buhay. Ngunit nang makilala ko si Mina at ang mga magulang nito, nagbago ang lahat, sapagkat tinuring ako ng mga ito na parang tunay nilang kadugo at kapamilya. Dahil doon, ay lubos at taos puso ako nagpapasalamat sa kanila. Nang kami ay malapit na sa gubat naming pupuntahan, hindi ko napigilang mapangiti nang makita ko ang napakaraming bulaklak ng gumamela na mayroong iba't ibang kulay. Mayroon ditong kulay pula, dilaw, kahel, puti, lila, rosas at mga pinaghalo-halong kulay. Ganito kakulay ang mga bulaklak ng gumamela sa aming baryo. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit ang aming lugar ay tinawag na Baryo Gumamela. Ang aming baryo ay nababalot at napapalibutan ng napakaraming bulaklak ng gumamela. Ngunit sa gubat matatagpuan ang napakaraming umpukan ng mga ito. Hindi nagtagal ay nakapasok na rin kami sa kagubatan. Hindi namin napigilan ni Mina na magtatakbo sa malawak na kalupaan, kung saan nagkukumpulan ng mga bulaklak ng gumamela na may iba't ibang kulay. Habang kami ay naglalaro ni Mina, bigla na lamang nagsalita si Mang Kanor. Naiiwanan niya muna kami, sapagkat siya ay mangunguha pa ng mga gulay at halamang gamot sa kanyang mga tanim. Mina, Mela, dito muna kayo ha. Mangunguha lang muna ako ng mga halamang gamot at gulay. Huwag kayong masyadong magpakalayo-layo at baka maligaw kayo. Bahala kayo kapag hindi kayo nakabalik. May halimaw pa naman sa kagubatan na ito. Si Itay naman, nanakot na po talaga kayo. Paano pa po kami makakapaglaro ni Mela niyan kung puro po ganyan naman yung mga sinasabi? Totoo naman ang aking sinasabi, Mina. Bahala kayo riyan. Umalis si Mang Kanor na may ngisi sa kanyang labi at tumatawa pa na tila inaasar niya kami. Dahil dito ay napasimangot naman si Mina at tumigil muna sa kanyang paglalaro.
Lumapit ako sa likuran ni Mina nang dahan-dahan upang gulatin ito. Nang ako'y malapit na kay Mina, hinawakan ko ng mahigpit ang mga balikat nito at sumigaw ng malakas. Dahil sa aking ginawa, agad namang sumunod ang napakalakas na sigaw ni Mina na siyang naging dahilan ng aking malakas na pagtawa. Sa sobrang kasiyahan na aking nararamdaman, halos hindi ko na mapigilan ang aking pagtawa at napahawak sa aking tiyan. Isang masamang tingin ang ipinuhol sa akin ni Mina kung kaya't ako'y napatigil na sa aking pagtawa at dahan-dahang napaatras. Kapag ganito na ang reaksyon ni Mina, panigurado mga habol na siya't mangingiliti. Maya-maya pa ibigla na lamang tumakbo si Mina at hinabol ako. Mabuti na lamang at nakaatras agad ako. Kung kaya't nang ako'y magsimulang tumakbo, hindi ako naabutan ni Mina. Ang dami kong nalampasan ng mga puno at malayo na sa likod ko si Mina. Patuloy pa rin ako sa pagtakbo. Nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Mina, kaya ako inapalingon sa aking likuran. Myla, bumalik ka rito? Paglingon ko ay hindi ko na nakita si Mina. Kinabahan ako ng dahil dito. Nang ilibot ko ang aking paningin, doon ko nakita ang maraming patay na puno. Wala ring mga bulaklak ng gumamela ang makikita rito, hindi tulad sa pasukan nito. Sa tingin ko ay nasa malalim na parte na ako ng gubat. Ngayon ko lamang narating ang lugar na ito. Naglakad-lakad ako at pinagmasdan ang mga patay na puno dito, kung kaya't hindi ko mapigilang hindi makaramdam ng takot. Bakit kaya namatay ang mga ito? Alis malinta ang mga ito at tila ba may sumisipsip sa kanilang buhay? Habang ako'y naglalakad-lakad at unti-unting palalim ng palalim ang aking nararating na parte nito, bigla na lamang ako nakaramdam na tila may mga matang nakamasid sa akin. Pakiramdam ko ay may sumusunod sa aking bawat galaw. Kung kaya't napagdesisyonan ko na bumalik na lamang. Tumalikod ako at maglalakad na sana pabalik sa aking dinaanan, nang bigla akong makakita ng anino ng isang tao sa may likod ng isang patay na puno na hindi kalayuan sa aking kinatatayuan. Hindi ko lubusang makita ang itsura ng lalaki sapagkat nakatago ang ulo nito sa may likod ng puno. Ngunit kitang-kita ko na gutay-gutay at sira-sira ang damit na suot nito. Hindi ko alam, pero kinakabahan ako sa presensya ng tao na ngayon ay tila nakaharap sa akin at ako'y inaabangan. Nagulat ako nang itaas nito ang kanyang kanang kamay at kumaway sa akin. At kahit natatakot ako, kumaway ako rito pabalik. Maya-maya pa ay inilabas na nito ang pagkakatago ng kanyang isang paa at tila handa nang magpakita. Hinintay ko ang unti-unti nitong paglabas sa likod ng puno na kanyang pinagtataguan. Ngunit ganoon na lamang ang aking pagkagulat nang tuluyan na itong magpakita. Isa itong lalaki. Madungis ang itsura ng katawan nito. May katangkaran ng lalaki. Ngunit ang nagpatakas ng lahat ng dugo sa aking katawan ay ang pagkawala ng ulo nito. Nanlaki talaga ang aking mga mata habang nakatingin dito na nakatayo lamang doon sa tabi ng puno na kanyang pinagtataguan kanina. Hindi ko alam kung paano ako tatakbo sa mga oras na to sapagkat tuluyan ang kinain ng takot ang aking sistema. Hindi ko alam kung anong uri ng nilalang ang aking kaharap, ngunit wala pa itong ginagawa. Makita ko lamang na pugot ang ulo nito at nawawala. Sapat na yun upang makapaghatid ito ng labis-labis na takot sa aking sistema. Napaatras ako nang bigla nitong ihakbang ang isa nitong paa. Unti-unti akong umaatras sa bawat hakbang na ginagawa nito palapit sa akin. Maya-maya pa ay nagsimula na itong tumakbo papunta sa aking kinaroroonan, kaya't ako'y tumakbo na rin ng mabilis palayo sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko tatakasan ang lalaking may pugot na ulo, sapagkat pagtingin ko sa aking likuran, ay nakita kong papalapit na ito ng papalapit sa akin. Hindi hamak na mas mabilis itong tumakbo kaysa sa akin, kaya naman binalot na ng kaba at takot ang aking puso ng tuluyan. Bawat hakbang at pagtakbo na aking ginagawa ay siya ring pagpatak ng malamig na pawis mula sa akin.
Hindi ito maaari. Paglingin ko ay nasa likod ko na talaga ito. Pilit ako nitong inaabot gamit ang dalawa nitong kamay. Nang bigla na lamang akong madapa dahil sa nakaharang ng malaking ugat at nagdire-diretso ako sa isang maliit na butas. Nakatawan ko lamang ang kakasya at hindi naman ganoon kalaliman. Nang ako ay tuluyan ng bumagsak, natagpuan ko ang aking sarili sa isang malawak at may kadiliman na kuweba. Pagtingin ko sa butas na aking pinanggalingan, doon ko nakita ang lalaking may pugot na ulo na pilit pinagkakasya ang kanyang sarili. Dahil doon na hindi ko na inisip pa na nasa loob ako ng isang madilim na kuweba at hindi alintana na puno na ng galos ang katawan, sapagkat agad na ako naglakad papalayo sa butas na aking pinanggalingan dahil sa kakaibang nilalang doon. Sa aking paglalakad, unti-unti kong napansin ang bahagyang pagliwanag ng kuweba. Doon ko napagtanto na marahil ang aking tinatahak ay ang daan na palabas, sapagkat naaabot na ito ng liwanag. Dahil dito ay mas binilisan ko pa ang aking paglalakad. Kahit na ang mga galos sa aking katawan ay lumalala ang pagkirot at hapde. Nang tuluyan ko nang maaabot ang dulo ng tinatahak kong daan kanina, doon ko natagpuan ang isang may katamtamang laking bukal sa loob ng kuwebang ito na tila nagliliwanag ang tubig. Namangha ako sa aking nakita, lalo na nang unti-unti maglabasan ang mga alitaptap dito. Halos punuin ng mga alitaptap ang lugar na siyang lalong nagpatingkad ng kislap ng tubig sa bukal at nakapagdagdag sa liwanag dito. Doon ko rin napansin na ang isang daan palabas sa may kabilang dulo ng bukal. Nagsimula akong maglakad papunta sa kabilang dulo ng bukal nang mapansin ko ang katamtaman na laki ng lupa sa gitna ng bukal na may nakatanim na isang bulaklak ng gumamela. At nakakapagtaka sa akin ay ang kulay nito. Karaniwang matingkad ang mga kulay ng gumamela, ngunit ang gumamela na natagpuan ko ngayon ay kulay itim. Purong itim hanggang sa katawan nito papuntang ugat na nasa ilalim ng lupa. Dahil sa aking likas na pagkausisera, nilapitan ko ang gumamela na purong itim. Nang ako ay makarating sa lupa kung saan ito nakatanim, namangha ako rito, sapagkat kahit itim ang kulay nito, ay tila buhay na buhay ang kanyang itsura. Hindi ko alam kung anong pumasok sa aking isipan nang hawakan ko ito. Pagkatapos kong hawakan ang kulay itim na gumamela, bigla na lamang ito naglabas ng kakaibang usok na kulay itim. Napaatras ako ng dahil dito, ngunit sa aking pagkagulat, ay bigla na lamang lumipad ang usok papunta sa aking direksyon. Iiwasan ko pa sana ito nang bigla na lamang ako nitong lampasan. Lilingunin ko pa sana ito nang bigla na lamang may tumama sa kanang bahagi ng aking likuran na siyang naging dahilan ng aking pagtalsik kung kaya't ako inawalan ng balanse at lumubog sa tubig dito sa bukal. Napamulat ako sa ilalim ng tubig at sa aking pagkamangha, lumiwanag ang aking katawan na tila ba may dumadaloy na kung ano. Nang maramdaman kong unti-unti na akong nawawala ng hangin, agad akong tumayo at doon ay nakahinga ng maluwag. Hingal din ako napahawak sa dalawa kong tuhod dahil dito. Ganun na lamang ang aking pagtataka nang mapagtanto kong nawala na lahat ng mga sugat at galos sa aking katawan. Sinubukan kong tingnan ang kabuuan ng aking katawan, ngunit kahit isang bakas ng sugat o kahit galos man lamang ay wala talaga. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, ngunit sa aking palagay, ang tubig dito sa bukal ang siyang nagpagaling sa akin. Napatigil ako sa aking pagkamangha nang bigla na lamang ako makarinig ng malalakas na yabag mula sa daan na aking pinanggalingan kanina. Nang ako ay mapatingin doon, natagpuan ko ang pugot na ulo na nilalang na humahabol sa akin kanina na tumatakbo na ngayon papunta sa aking direksyon. Nang masaksiyan ko ang bilis ng pagtakbo nito, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at nagsimula na rin umalis sa bukal upang takboy ng labasan na aking nakita kanina. Nang ako ay makaalis na sa bukal, hindi ko na nilingon pa ang nilalang na humahabol sa akin at nagsimula ng tumakbo.
Hindi ko maintindihan. Ngunit habang tinataha ko ang daan palabas, hindi ako nakakaramdam ng kahit na anumang takot at pangamba. Nang ako ay tuluyang makalabas, doon ko nakita mga patay na puno na aking nakita kanina. Ibig sabihin lamang nito ay nasa gitnang parte na akong muli ng kagubatan. Tumakbo ako ng mabilis patungo sa direksyon na sa tingin ko ay papunta sa labasan ng gubat. Hindi ko alam, ngunit tila kilala ko ang kagubatan na yon. Tila nakikipag-usap sa akin ng mga puno at mga halaman. Ang malakas na pagtawag sa akin ng mga gumamela. At higit sa lahat ay ang tinig ng kalikasan. Tinulungan ako ng mga ito na tukuyin ng tamang daan. Hindi ko alam kung paano ko ito nararamdaman at naririnig. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagkakaganito. Ngunit laking pasasalamat ko rito sapagkat unti-unti ko nang nasisilayan ang labasan ng kagubatan. At doon ko nakita si Mina at Mang Kanor na malungkot na nakatingin sa gubat habang papaalis na. Nang makita ko ang kanilang paglisan, ay agad kong isinigaw ang kanilang mga pangalan. Mina? Mang Kanor? Dahil sa aking pagtawag, napalingon ang dalawa sa kinaroroonan ko at ako ay kanilang sinalubong. Isang mahigpit na yakap ang natanggap ko mula kay Mang Kanor habang nasa gilid naman si Mina na umiiyak. Maya-maya pa inaramdaman ko ang paggalaw ng balikat ni Mang Kanor. Senyales na siya ay umiiyak din. Dahil dito ay niyakap ko rin ng mahigpit si Mang Kanor at inalo siya. Pagkalipas ng ilang sandali, kumalas si Mang Kanor sa pagkakayakap sa akin at ako ay hinarap nito. Ikaw na bata ka? Saan ka ba nagpunta? Alalang-alala na kami ni Mina sa'yo. Tingnan mo at inabot na tayo ng dapit hapon. Huwag mo nang iulitin yun ha. Sabi ko naman sa'yo, Mela, tumigil ka na sa pagtakbo nang mapansin kong palilim na parte ng kagubatan ng ating naaabot. Hindi ka pa rin nakinig, ni kaya tuloy tayo. Kasi po, Mang Kanor, Mina, may humahabol po sa akin. Humahabol ba ka mo? Anong humahabol sa'yo? Hindi ko po kayang ikwento rito, Mang Kanor. Hindi po tayo ligtas dito. Niraramdaman ko po ang nilalang na humahabol sa akin. Nasa paligid lang siya. Timik na nagmamasid. Mila, hindi magandang biro yan ha. Baka ang baboy Ramonay ng inyong tinutukoy na humahabol sa iyo at pinibiro mo lamang kami. Ang sama pa namang makatingin ng baboy Ramon na yun. Tingnan mo tayo, nanilisik ang mga mata niya. Napalingon kaming dalawa ni Mang Kanor sa direksyon na itinuturo ni Mina. At nakita nga namin na nandun ang baboy Ramo na tila handang sumugod sa amin. Napatulala ako rito, hindi ako maaaring magkamali. Inampugot ulong nila lang kanina. Hindi ko alam kung paano siya nagpalit ng kanyang anyo. Ngunit sigurado akong siya yon dahil sa presensya na nanggagaling sa kanya. Purong itim, dilim at kasamaan. Dahil dito ay walang pasabi kong hinila si Mang Kanor at Mina papalayo sa kagubatan. Palayo sa mapagpanggap na baboy Ramon na yon. Pilit nagtatanong si Mang Kanor at Mina sa akin kung ano ba talagang nangyari sa akin sa buong araw na nawawala ako. Ngunit hindi ko sila masagot at walang imik silang hinila upang kami ay makauwi na. Nang kami ay makarating sa bahay, agad kong binitawan ang mga kamay ni Mang Kanor at Mina at pagkatapos ay doon nga magsisimula na sana ang kanilang walang katapusang katanungan. Nang sinalubong kami ni Aling Tessa habang nakahawak sa kanyang tiyan na may kalakihan na. Oh, narito na pala kayo. Mukhang ginabi na kayo ah. Kumusta ang inyong pangunguha ng mga gulay at halamang gamot na maaari nating ipagbenta? Tessa, narito ka pala. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Nakapag wala pa kami at magdidilim na, doon ka muna sa ating kapitbahay para naman may kasama ka. Alam mo namang buntis ka. Ayos lamang ako, Kanor. Teka sandali, bakit ganyan ang itsura mo, Mela? Bakit punit-punit at sira-sira ang iyong kasuotan? Inay, marami po nangyari kay Mela na kahit kami po ni Itay walang ideya. Ano ibig mong sabihin, Mina?
nangyari sa'yo, Mela? Magkwento ka na, Mela, upang sa gayon ay hindi kami nagtataka at nag-aalala sa mga ikinikilos mo. Ganito po kasi yun. Habang naglalaro po kami at nagkakatuwaan ni Mina, hinabol niya po ako upang ako ikilitiin. Dahil po sayo ko na magpahuli kay Mina, binilisan ko po ang aking pagtakbo at hindi ko po namalayan na nasa malalim na parte na po ako ng kagubatan. At sa tingin ko po ay walang masyado nakakarating doon. Nakakatakot po ang partingin ng kagubatan sapagkat patay po ang mga puno at halaman. Wala rin po ni isang nabubuhay na bulaklak ng gumamela roon. Ang itsura po ng mga ito ay mga natutuyot at tila may sumisipsip po ng buhay nila. Dahil po hindi na ako pamilyar sa aking narating, napagdesisyonan ko na pong bumalik sa aking dinaanan upang makabalik sa kanaroroonan ni Mina. Ngunit sa aking pagtalikod upang makabalik, ay may nakita po akong isang tao na nagtatago sa likod ng isa sa mga patay na puno. Sinubukan ko po itong aninagin at nakita ko po ang madunos itong itsura. Hindi ko po makita ang mukha nito sapagkat nakatago po siya sa likod ng puno at ang katawan lamang po ang aking nakita. Maya-maya pa ay bigla na lamang po itong kumaway sa akin nang di man lang lumalabas sa pinagtataguan niya. Dahil po sa akin kaba, hindi na po ako nakapag-isip pa at kumaway rito pabalik. Sa aking pagkagulat ay bigla po itong lumabas sa pinagtataguan niya. At dun ko na po nakita ang kabuuan ng tao na aking nakita. Isa po itong lalaki, ngunit wala po itong ulo. Pugot po ang kanyang ulo. Ano? Pugot ang ulo ng iyong nakita, Mela? Opo, Aling Tessa. Bakit po? Ituloy mo ang kwento mo, Mela. May kailangan lang akong kumpirmahin. Ina nga po, nagpakita po ito sa akin at ginoon na lamang po ang aking pangamba sapagkat wala po itong ulo. Maya-maya pa po, ay bigla na lamang po itong nagsimulang tumakbo papunta sa aking direksyon. At kahit puno po ng kaba ang aking dibdib, nagsimula na rin po akong tumakbo palayo rito. Napakabilis po ng nilalang na yung tumakbo sapagkat muntik na po niya akong maabutin at makuha. Mabuti na lamang po ay nadapa ako dahil sa malaking ugat ng puno na nakaharing sa lupa at nahulog po ako sa may hindi kalalimang butas ng tila isang kuweba. Tumingin po ako sa butas na aking pinanggalingan at doon ko po nakita ang nilalang na umahabol sa akin at pilit pinagkakasya ang kanyang sarili. Medyo may kaaliitan po ang butas at kaya lamang po ako nagkasya ay dahil sa kailiitan po ng aking katawan. Dahil po sa takot na baka tuloy makapasok ang nilalang na may pugot na ulo, napagdesisyon ko na lamang po na pumasok na ng tuluyan sa kuweba kahit masakit pa po ang katawan ko. Sapagkat nababalot po ng mga sugat at kalos ang aking katawan dahil po sa aking pagkahulog. Noong una po ay napakadilim ng dinaraanan ko, ngunit habang tumatagal po ay paliwanag ng paliwanag ang paligid. Maya-maya pa ay tuluyan ko na pong narating ang pinagalingon ng liwanag. At doon ko po natagpuan ng isang may katamtamang laki ng bukal sa loob ng kuweba. Ang tubig po nito ay tila kumikislap at napakaganda sa sobrang linaw. Sa kabilang dulo po ng bukal ay naroon ng daanan palabas. Alis na po sana ako nang mapansin ko may katamtamang laki ng lupa. Sa gitnang bahagi ng bukal ay may nakatanim dito na isang bulaklak ng gumamela. Labis po akong namanga sa gumamelang yun sapagkat hindi po ito katulad ng iba. Kung ang iba pong mga gumamela ay may matitingkad na kulay, ang akin pong natagpuan ay purong itim. Dahil po sa aking pagkamangha, nilapitan ko po ang kanaroroonan ng bulaklak ng gumamela na kulay itim at pagkatapos ay doon ko po ito hinawakan. Nang tuluyin ko pong mahawakan ng gumamela, bigla na lamang po ito naglabas ng kulay itim na usok at sumugod po sa akin. Iiwasin ko po sana ang usok nang bigla na lamang po ako nitong lampasan. Lilingon pa po sana ako upang makita kung saan ito tatama nang bigla po akong makaramdam ng isang malakas na pwersa na tumama sa aking likuran.
Dahil po sa lakas ng pwersa na yun, tumalsik po ako at napalibog sa tubig ng bukal. Kung nasa ilalim po ako ng tubig ng bukal, napamulat po ako ng aking mga mata at dun ko po natagpo ng aking sarili na tila lumiliwanag dahil sa tubig nito. Nang malapit na po akong mawalan ng hininga, doon ko po napagdesisyonan na tumayo na at hingal na napaupo. Pagtingin ko po sa aking katawan, malang nawala na po lahat ng sugat at kalas dito. Ngunit hindi rin po nagtagal, nakarinig ako ng malalakas na yabag sa lugar na aking dinaanan. Nang ako po ay mapalingon doon, nakita ko po ang nilalang na pugot ang ulo at mabilis na tumatakbo papunta sa direksyon ko. Dahil puro nagmamadali po akong umahon mula sa bukal at tinahak ang daan palabas sa dulo ng bukal. Pagkalabas ko po, ay tumambad sa akin ng mga patay na puno. Nakabalik na po ako sa gitnang bahagi ng gubat. Ipinagpatuloy ko po ang aking ginawang pagtakbo nang hindi lumilingon sa nilalang na humahabol po sa akin. Hindi po ako naligaw sapagkat naririnig at nararamdaman ko ang kalikasan. Sinasabi po nito sa akin kung saan ako dapat dumaan at hindi ko po alam kung paano nangyari yon. At doon na nga po nagpanagpo kami ni Namang Kanari at Mina sa bukana po ng kagubatan. Marami pong naging tanong si Namang Kanari at Mina, ngunit hindi ko na po sila nasagot pa sapagkat nararamdaman ko po na nakamasid sa amin ang nilalang na humahabol sa akin. At doon nga po nakita ni Mina ang isang baboy ramo sa may hindi kalayuan at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa amin. Hindi po ako maaari magkamali. Ang baboy ramo po na aking nakita ay ang nilalang napugot ang ulo. Hindi ko po alam kung paano po ito nakapagpalit ng anyo, ngunit nasisiguro ko pong siya yun. Sapagkat iisa lamang sila ng inilalabas na presensya, purong kadiliman at kasamaan, kung kaya tinila ko na po si Namang Kanari at Mina rito pa uwi. Kung tama ang aking pagkakaintindi sa iyong isinalay sa Mela, tumama ba sa iyong likod ang itim na usok? Tama ba? Tama po, Aling Tessa. Kung gayon, ay maaari ko bang makita ang iyong likuran? Po? Bakit po? Mamaya ko na ipapaliwanag, Mela. Sige po, Aling Tessa. Tumalikod na ako kay Aling Tessa at hinayaan ito na iangat ang aking damit. Nang tuluyan ng maiangat ni Aling Tessa ang aking damit, narinig ko ang pagsinghap ni na Aling Tessa, Mang Kanari at Mina. Dahil sa kanilang naging reaksyon, ay hindi ko na napigilan ang aking sarili na magtanong. Bakit po? Ano pong meron? Ibinaba ni Aling Tessa ang aking damit, kung kaya't ako'y humarap na sa kanila. Nang tuluyan kong makita ang kanilang mga mukha, doon ko nakita ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Hindi ko alam na may katotohanan ng kwentong yon tungkol dito sa aming baryo. Ang akala ko ay kwento lamang yun ng mga matatanda sa anak nila upang takutin ang mga ito na pumunta sa kagubatan. Kwento? Ano pong kwento ang inyong tinutukoy, Aling Tessa? Matagal ng panahon na nabubuhay ang kwentong ito, ngunit hindi ito mamatay-matay. Sapagkat patuloy itong isinasali ng mga kanika nilang anak, ang kwentong tungkol sa isang mutya na matatagpuan dito sa ating baryo. Mutya? Ano po ang mutya, Aling Tessa? Ang mutya ay isang uri ng anting-anting na may buhay. Hindi ito kinakailangan pangkarga ng kahit na anong dasal o alayin ng poder. Ang mga mutya ay nabubuhay at nagkukubli sa kalikasan. Nagpapanggap ang mga ito upang makibagay. Tulad na lamang ng mutya na yung nakuha, ang mutya ng itim na gumamela. Ang mutya po ng itim na gumamela? Oo, Mela. Napunta sa iyo ang mutya ng itim na gumamela. Walang nakakaalam sa kung anong kakayanang kayang ipagkaloob nito. Ngunit ayon noong sabi-sabi na ngayon inapatunayan natin, ang sinumang magmay-ari ng mutya ng itim na gumamela ay magkakaroon ng marka sa likuran nito ng itim na gumamela, at yun ang aking kinumpirma sa pamamagitan ng pagtingin ko sa iyong likuran. Ngunit ang mutya na ito ay may kaakibat din na nakakakilabot na kwento. Ano po yun, Aling Tessa? Ang mutya ng itim ng gumamela ay binabantayan ng isang hindi pangkaraniwang nilalang. Ang nilalang na aking tinutukoy ay ang pugot.
Yun po ba ang nilalang na humabol sa akin na walang ulaling, Tessa? Yun nga, Mela. Ang pugot na nagbabantay sa mutya na yung nakuha. Ayon sa mga kwento, ayon sa mga matatanda noon, nung ako'y bata pa lamang. Sa pamamagitan ng mutya ng itim na gumamela, hindi nakakapaminsala ang pugot sapagkat hindi ito makakaalis o makakalayo sa mutya. Ang pugot ay nakatali sa mutya ng itim na gumamela. Ngunit ngayon nakuha mo na ang mutya, ikinatatakot ang maaaring sapitin nating lahat. Ngayon nga patunayan na natin na totoo ang mutya at ang bantay nito na pugot. Hindi malabo makalabas ng gubat ang pugot na humahabol sa'yo at magkasik ng lagim dito sa ating baryo. Kasalanan ko po ito. Kasalanan ko po kung sakali mang may mangyaring masama sa ating lahat. Huwag mong sabihin yan, Mela. Wala kang kaalam-alam sa mga maaaring mangyari. Hindi mo rin naman ginusto na kuhanin ang mutya. Pinili ka ng mutya, Mela. Hindi ko alam kung anong dahilan ng mutya. Ngunit pinili ka nito. Ang tanging magagawa mo na lamang ngayon ay alamin ang mga kakayahan ng mutya upang malaman natin kung paano natin lalabanan ang pugot. Sa tingin ko po, alam ko na po ang dalawa sa mga kakayahan ng mutya ng itim na gumamela, Aling Tessa. Ano yun, Mela? Nararamdaman ko po kapag nasa malapit ang pugot, nararamdaman ko po ang presensya nito. At ang isa pa po ay ang pakikipag-usap sa akin ng kalikasan. Nararamdaman ko po ang buhay kalikasan at kahit hindi po ako pamilyar sa lugar, tinutulungan ako ng kalikasan na alamin kung anong daan ang aking dapat natahakin. Sandali, totoo bang lahat ng iyong tinuran, Tessa? Pawang katotohanan lang ang aking mga tinuran, Kanor. Hindi ko lubos sa kalain na masasaksihan ko ang paglantad ng mutya at ang bantay nitong pugot. Ngunit ang tanging alam ko lang ay kung gaano kalaking panganib ang dalahin nito sa ating baryo. Pagkatapos sabihin ni Aling Tessa ang huling katagang kanyang binitawan, ay natahimik kaming lahat. Hindi ko alam kung ano ang aking nararamdaman sa mga panahong ito, sapagkat pakiramdam ko ay ako magdadala ng panganib sa lahat ng mga tao nakatira dito. Kailangan ko yung pigilang mangyari. Ngunit paano? Paano ko lalabanan ng isang nilalang na katulad ng pugot, gayong hindi ko pa alam ang kabuuang potensyal ng mutya na nasa aking pangangalaga. Pagkatapos ng tagpong yun, napagdesisyonan na lamang ni Namang Kanor at Aling Tessa na kumain na ng hapunan. At pagkatapos noon ay natulog na upang makapagpahinga na. Isinara namin ang mga pintuan at bintana ng maigi sapagkat lahat kami may pangamba sa kung ano-anong maaaring mangyari kung sakali mang lumitaw ang pugot. Sa kalagitnaan ng gabi habang ako'y natutulog, nakaramdam ako ng kakaiba. May pamilyar na presensya akong nararamdaman. Nararamdaman kong nasa paligid lamang ang pugot. Hindi maaari. Maghahasik na ba ito ng lagim sa aming baryo? Kailangan ko itong pigilan. Tiningnan ko muna si Mang Kanor, Aling Tessa, at Mina upang alamin kung sila ba'y tulog na. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makita kong mahimbing ang kanilang pagkakatulog. Bumangon ako dahan-dahan at agad na dumiretso sa may sala. Hindi ako mapalagay, sapagkat mas lalo kong nararamdaman ang presensya ng pugot sa paglipas ng bawat segundo. Nangahawakan ko ng pintuan upang lumabas. Ganoon na lamang ang aking naging pagkagulat nang may humawak sa aking balikat. Muntik na akong mapasigaw, ngunit agad na tinakban ng humawak sa aking balikat ang aking bibig. Nang lingunan ko kung sino ito, ay dito ko nakita ang mukha ni Mina na pinanlalakihan ako ng mata. Tinanggal nito ang pagkakataklob na sa aking bibig at bumulong sa akin. Ano ka ba naman, Mela? Huwag kang maingay at baka marinig pa tayo ni na Inay at Itay. Ano ba kasing ginagawa mo rito, Mina? Gabing-gabi na. Bakit gising ka pa? Ikaw, ano ginagawa mo rito? At bakit gising ka pa din? May gagawin lamang ako. Ano naman ang gagawin mo? Magpapangan lamang ako. Tama? Magpapangan lang ako sa labas. Huwag mo nga akong lakuhin, Mela. Dahil hindi inuubra. Kung sina Inay at Itay ay naloko mo, ako hindi.
Ano bang yung naisip pahiwatig, Mina? Wala naman akong ginagawa ah. Sa ngayon? Oo. Wala. Pero alam ko ang balak mo. Balak mong kalabanin ng pugot na mag-isa, no? Ganun ba talaga ako kahalata, Mina? Oo naman. At sinasabi ko sa'yo, Mela, maluloko mo ang lahat, pero hindi ako. Kaya tara, sasamahan kitang kalabanin ng pugot na nais manggulo sa buhay natin. Teka, Mina, hindi mo kaya makapaglaban sa pugot? Huwag mong idahilin sa akin ang aking edad, Mela. O kahit 10 taong gulang pa lamang ako. Ngunit ikaw rin naman ah. Pero Mina, may mutya na magpuprotekta sa akin kung sakali mang malagay ako sa kapahamakan. Ikaw, paano ka, Mina? Hindi ako natatakot dahil kasama ka, Mela. Nininiwala ako na kaya mo akong protektahan. Kaya nga magkapatid ang turingin natin, di ba? Kasi gagawin natin ang lahat para sa kapakanan ng isa't isa. At nininiwala ako sa kakayahan mo. Kaya mo kaming iligtas. Kung gayon ay tara na, Mina, nararamdaman ko na siya sa paligid. Sa palagay ko, ay nais siyang mambiktima ng mga tao. Sapagkat nararamdaman ko ang kagustuhan niyang pumatay. Sige, tukuyin mo lamang ang eksaktong kinaroroonan ng pugot, Mela. Kukuhan lamang ako ng asin sa may kusina. Teka, sandali. Anong gagawin mo sa asin? Paano ba pinapatay ang mana ng Mela? Nilalagay ng asin ng bewang. Tama. At dahil sinabi mong pugot ang ulo ng makakalaban natin, nasisiguro kong tatalabong asin sa oras na maisabi natin ito sa kanya. Maaari nga sigurong gumana ang iyong plano. Kung gayon ay kumuha ka na lang ng asin at hihintayin kita rito. Hindi nagpatumpik-tumpik pa si Mina at agad na dumiretso ng kusina upang kumuha ng asin. Hindi ako mapalagay. Sapagkat palakas ng palakas ang nararamdaman kong presensya. Ibig sabihin lamang nito ay palapit na ng palapit ang pugot. Hindi ko alam kung paano ko puprotektahan si Mina. Ngunit hindi ko siya maaaring ilagay sa kapahamakan kahit kailangan kong gawin ang lahat upang aking malaman lahat ng kakayahan ng mutya na aking tangan. Maya-maya pa'y nakabalik na si Mina at kamay agad ding lumabas ng bahay ng dahan-dahan upang hindi makatanog sina Aling Tessa at Mang Kanor sa aming pag-alis ng bahay. Nang kami makalabas ni Mina, hindi ko maintindihan, ngunit kusa akong dinala ng aking mga paa sa isang bahay malapit sa amin. Wala naman ang nagawa pa si Mina at sumunod na lamang sa akin. Sa aming pagdating sa bahay na yon, doon namin nasaksihan ni Mina ang isang karumaldumal na pagpatay ng pugot. Nakita namin ang taong nakatira sa bahay, ngunit ngayon ay kinakain ng pugot. Hindi ko alam kung paano ito nakakakain, ngunit tinihigop ng butas ng leeg nito ang kanyang biktima at dahil doon ay nagtatalsikan ng mga dugo sa buong paligid ng bahay. Hindi ako makagalaw dahil sa aking nasaksihan. Maya-maya pa ibiglang tumayo ang pugot at tumarap sa aming direksyon ni Mina. Dahil doon ay napa-atras kami unti-unti ni Mina mula rito. Maya-maya pa ay nagsimula itong tumakbo patungo sa aming direksyon. Dahil sa pagkagulat ay bigla na lamang nagsaboy si Mina ng asin na dala-dala niya sa pugot. Nang matamaan ng asin ang pugot, bigla na lamang umusok ang katawan nito na tila natutunaw. Dahil doon ay hindi ito mapakaling nagagalaw upang pagpagin ng asin sa kanyang katawan. Kinuha namin ni Mina ang pagkakataon na yon upang makatakbo palayo rito. Mina, sumunod ka lamang sa akin. Kailangan natin makapunta ng gubat. Oh, ha? Nahihibang ka na ba, Mela? Bakit tayo sa gubat pupunta? Dahil doon ay walang tao, Mina. Doon ay wala itong mapapatay. Ang tanging gagawin lamang niya ay habulin tayo upang kainin. At tayo naman itatakbo lamang papunta sa may kuweba na pinanggalingan ng mutya ng itim na kumamela. Baka roon ay makahanap tayo ng paraan upang patayin ng pugot. Kung ganoon ay mauna ka sapagkat hindi ko alam ang daan. Narito lamang ako sa likod mo. Ngunit huwag kang masyado magpapahuli, Mina, ha? Hindi tayo pwedeng mahuli ng pugot kahit na anong mangyari. Nararamdaman ko ng presensya nito
Marahil ay nakabawi nito mula sa pagkakasabi mo ng asin sa kanya. Basta sabihan mo ako, Mela, kapag malapit na siya upang matansya ko ang aking bilis ng pagtakbo. Sige, mag-iingat kami na. Sa oras na mahuli na sana ay hindi mangyari. Sumigaw ka lamang at hindi ako magdadalawang isip na balikan ka. Naiintindihan ko. Nagpatuloy lamang kami ni Mina sa aming pagtakbo hanggang sa marating namin ang bukana ng gubat. Hindi na kami nag-atubili pang dumiretso rito. Maya-maya pa inarating na namin ang patay na puno. At gano'n na lamang ang aking pagkagulat nang bigla akong maramdaman ang presensya ng pugot sa aming likuran. Huli na bago ko pa masabihan si Mina sapagkat bigla na lamang itong sumigaw ng napakalakas. Dahil doon ay napatigil ako sa aking pagtakbo at nilingon ang kanilang kinaroroonan. Doon ko nakita na nakahiga na si Mina sa lupa habang handa na ang pugot na higupin ng kanyang laman. Dahil akong nauunang tumakbo, medyo malaki ang agwat ng aming distansya ni Mina at hindi ako aabot upang iligtas siya sa kanyang kamaan. At hindi ako aabot upang iligtas siya sa kamay ng pugot dahil sa aking pagkadesperado na mailigtas si Mina. Nakaramdam ako ng kakaiba. Tila tinatawag ako ng kalikasan upang maging isa ang aming kilos. Ikinumpas ko sa akin ang aking kamay at bigla na lamang gumalaw ang malaking ugat palapit kina Mina at sa pugot. Ang ugat na aking napagalaw ay dumiretso sa kinaroroonan ng pugot. Bago pa man ito mais sa katuparan ng plano niyang pagpatay kay Mina. Dahil doon ay tumalsik sa hindi kalayuan ng pugot. Agad naman akong tumakbo papalapit kay Mina at inalalayan nito makatayo. Nang maitayo ko na si Mina, agad ko siyang inakay papunta sa pasukan ng kuweba na aking pinanggalingan noon. Maya-maya pa inarating na nga namin ang pasukan patungong kuweba. Agad kong inalalayan si Mina at pinauna siya papasok doon. Maya-maya pa ay muli ko namang naramdaman ang presensya ng pugot na malapit na sa aking likuran. Nang muli kong igalaw ang mga ugat na malapit sa amin at hinampas ang pugot. Pagkatapos noon ay agad na rin akong pumasok sa bukana ng kuweba. Nang kami ay makapasok ni Mina, agad ko siyang dinala sa bukal na siyang nagpagaling sa akin noon. Nagkabali ang paa ni Mina na umaabutan ito ng pugot kanina. Kung kaya't nang kami ay makarating sa bukal, pinalublob ko ang kanyang paa at kagaya ng nangyari sa akin. Lumiwanag ng konti ang paa ni Mina na nakalubog sa bukal at nang iahon niya ang kanyang mga paa ay saka siya namangha sapagkat ang bali na kanina lamang ay nagpapahirap sa kanyang makatakbo ay bigla na lamang nawala ngayon. Totoo nga ngayong tinurin, Mela. Nagpapagaling nga ang bukal na ito. Ayos na ba ang mga paa? Oo, ayos na. Tila walang nangyari rito at wala man lang ako ng sakit nararamdaman. Mabuti naman kung ganun. Maganda ka na, Mina, sapagkat nararamdaman ko na ang pugot. Malapit na siya makarating dito. Agad kami naghanda ni Mina sa paparating na pugot. Maya-maya pa ibigla na lamang itong lumitaw at sumugod papunta sa amin. Bago pa man ito makalapit, sinabuyan na ito ng asin ni Mina ngunit naiwasan ito. Maya-maya ay nagsimula na naman itong tumakbo patungo sa amin. Hinawakan ko ang lupa at ibinuhos ang aking buong konsentrasyon dito. Maya-maya pa ay may tumubo rito mga ugat at agad na sumugod sa pugot. Kung kaya ay hindi ito makalapit sa amin. Natuwa kami ni Mina ng dahil dito sapagkat hindi ito makalapit sa amin. Ngunit ang tuwa na yun ay panandalian lamang sapagkat sa hindi namin malamang dahilan. Bigla na lamang natuyot ang mga ugat na aking kinokontrol. Tila may humihigop at sumisipsip sa buhay ng mga ito. Maya-maya pa ibigla na lamang nakatakbo ng mabilis ang pugot papunta sa direksyon ni Mina. At dahil sa pagkabigla ay hindi kaagad nakagalaw si Mina. Nang malapit na ang pugot sa kanya, sinubukan kong muli na hampasin ito ng ugat mula sa lupa at nagtagumpay naman ako. Ngunit hindi kalayuan ay natuyot din ito, kagaya ng nangyari kanina. Bagay na hindi ko maintindihan. Agad akong lumapit sa kinaroroonan ni Mina at tinanong siya kung ayos lamang ba siya. Mina, ayos ka lang ba? Oo, Mela. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin.
Hindi ko maintindihan, Mina. Bakit tila namamatay at natutuyot ang mga ugat na aking pinapalabas sa lugar na to? Hindi ko rin alam, Mela eh. Ngunit kanina lamang, nang pasugod mo sa akin ng pugot, may nakita akong nilalang na nasa lupa na bigla na lamang nagkukay pa ilalim nang ikay magkapakawala ng ugat. Anong yung nakita, Mina? Hindi ko sigurado, Mela eh. Ngunit sa aking palagay, ang aking nakita ay isang ulo. Ulo? Paano mo nasabing ulo, Mina? Anong itsura nito? Hindi ko alam, Mela. Ngunit tila nakaagna sa mukha nito. May parte rito nakita ang bungo niya. Kung gayon, ay marahil ang ulo ng pugot ng ating nakalaban ngayon at ang ulo na yung nakita ay ang ulo niya. Ibig sabihin ay magkaiwalay sila kung kumilos, ngunit magkatulong. Pero bakit walang nasabi sa Aling Tessa tungkol sa pagkakaroon ng hiwalay na ulo ng pugot? Hindi ko alam, Mela. Marahil ay dahil sa konti lamang ang kanyang nalalaman patungkol sa nilalang na yan at sa mutya na yung tangan. Nakita mo naman ang reaksyon ni Inay kanina. Gulat na gulat siya na may katotohanan lahat ng to. Kung gayon, ay paano natin lalabanan ng pugot kung hindi natin alam kung nasaan ang ulo nito? Sa tingin ko, ay lumalabas kapag wala kang pinapatubong ugat. Sa oras na ito, ay makakalabas. Yun ang pagkakataon natin upang atakihin ito. Sa oras na ito ay makalabas, yun ang pagkakataon natin upang atakihin ito. Kung gayon, ay tilasin na lamang muna natin ang ating mga mata at hindi muna ako gagamit ng mga ugat upang hindi ito makapaghukay. Maganda ka na, Mina, sapagkat papunta na naman sa ating direksyon ng pugot. Ako ang kakalaban dito at ikaw magsasaboy ng asin. Masisinit, Mela. Nagsimulang makalapit sa aming direksyon ng pugot, kung kaya't ako'y humanda na upang makipaglaban dito. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob, ngunit tila may bumubulong sa akin na magpatianod sa agos. At doon ko napagtanto na marahil ang kumakausap sa akin ay ang bukal sa aming likuran ni Mina. Napasulyap ako rito at bagya itong kumikislap. Dahil sa aking pagsulyap dito, hindi ko namalayan na nakalapit na pala sa akin ng pugot at handa na akong gawaran ng isang malakas na sipa. Nang isinigaw ni Mina ang aking pangalan, dahil doon ay napalingon ako sa pugot at sa hindi malamang dahilan, kusa na lamang gumalaw ang aking katawan at naiwasan ng sipang yon. Bagay na aking ikinagulat sapagkat wala naman akong karanasan sa pakikipaglaban upang maiwasan yon. Marahil ayun ang ibig sabihin ng bukal sa sinabi nito sa akin na magpatianod na lang sa agos. Marahil ang ibig sabihin noon ay sumabay sa galaw ng kalaban at ibalik dito ang puwersa na kanyang pinakawalan. Pagkatapos kong umiwas, ay bigla na lamang sumunod sa akin ng kamao, ng pugot at handa na akong suntukin. Nang iwasan ko ito at palampasin sa aking harapan bago sumabay sa kanyang kamao at sinagot ko ito ng isang malakas na sipa. Dahil sa pagsipa na aking pinakawalan, ang pugot ay tumalsik na naman sa lupa. Agad naman itong tumayo mula sa kanyang pagkakasadlak at muling sumugod sa akin. Ngayon ay nakahanda na ito habang papalapit sa akin. Nang sa hindi inaasahan, ay bigla na lamang lumitaw ang ulo nito sa aking harapan. Nakalawit ang mga laman nito sa leeg. At sa tingin ko ayun ang gamit niya upang patay na tuyoy ng mga ugat na aking pinapakawalan. Ito marahil ang dahilan kung bakit halos lahat ng puno sa parteng ito ng gubat ay patay na. Malapit na ang laman nito sa akin, ngunit huli na ang lahat upang makagalaw pa ako at makaiwas dito. Sa oras na ako ay makadikitan nito, masisiguro na ang aking kamatayan. Hindi man lamang ako nagkaroon ng pagkakataon upang pumikit. Sa bilis ng pangyayari, nang bigla na lamang may mga asin na tumalsik papunta sa amin. Dahil doon ay napayaw sa sobrang sakit ang ulo ng pugot na siyang papatay sana sa akin kanina. Napatingin ako sa direksyon ni Mina at doon ko siya natagpuan na nakangiti at tila natutuwa sa nangyari sapagkat nahuli niya rin ang ulo nito. Maya-maya pa'y nakalapit na ang pugot sa akin.
Ngunit agad akong nagpatubo ng ugat at hinampas ito. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang tumalsik ang pugot sa may bukal at biglang nagagagalaw na tila nasasaktan ito. Maya-maya pa bigla na lamang bumangon ang ulo ng pugot gamit ang laman niya, kahit nahihirapan pa siya dahil sa lapnos na hatid ng asin. Lumapit ito sa bukal at doon niya natagpuan ang kanyang katawan na unti-unti nang nawawali ng lakas at tila mamamatay na. Tumingin ito ng masama sa akin at bigla na lamang sumugod, ngunit agad ako nakaikot at pinigyan ito ng isang malakas na sipa na siyang naging dahilan upang mapasama siya sa kanyang katawan sa may bukal. Doon ay naghumayaw ito na tila nasasaktan din kagaya ng kanyang katawan, hanggang sa wala na itong naging paggalaw senyales na patay na ito. Lumapat sa akin si Mina at agad na umakbay habang napapabuntong hininga. Bakit kaya namatay ang pugot at ang kanyang ulo, Mela? Ano sa tingin mo? Marahil ay dahil sa kakayahan ng bukal na magpagaling. Kung gayong magpagaling ang kakayahan ng bukal, bakit namatay ang pugot na ulo niya? Sa tingin ko ay dahil sa mga nilalang sila ng dilim, at bilang mga nilalang ng dilim, ang kanilang katawan ay wala ng buhay. Ang kadiliman ay nagpapatakbo sa kanila, kaya siguro sila nasawi ay sa kadahilanan na ang bukal ay nagbibigay ng buhay, na wala naman ang pugot nating nakaharap. Wala itong buhay kung kahit kabaliktaran ang naging epekto sa kanya ng kapangyarihan ng bukal. Sana pala ay inihulog na lang natin siya kanina. Akala mo naman talaga ikaya natin. Ang hirap kaya makalapit sa ulo ng pugot kanina. Idagdag pa ang hindi napapagod na katawan nito. Mabuti na nga lamang at nahuli mo ito ng asin. Tigilan mo nga ako sa hindi natin kaya, Mela. Kung ako? Oo, marahil ay hindi ko kaya. Ngunit ikaw, kayang-kaya mo yun. Kinaya mo ang kalabanin ng pugot kanina. Teka lang, paano kung nga pala natutong makapaglaban? Ang galaw mo ay napakamalaya at kalmado, para kang nakapag-isa sa dali ng agos ng tubig. Tinulungan ako ng bukal, Mina. Ipinaramdam nito sa akin kung paano ako malma at magpatianod lamang sa agos kung kahit kinaya kong labanan ng pugot kanina. Ang galing naman. Maya-maya pa ay isang sigaw mula sa pasukan ng kuweba ang gumulat sa amin ni Mina. Nang tingnan namin ang pinagagalingan ng boses, ay ganoon na lamang ang aking pagtataka at pagkabigla nang makita ko ang isa pang Mina. Teka, bakit dalawa ang Mina? Isang Mina, nakakapasok pa lamang ng kuweba at bagong dating. At ang Mina nakatulong ko sa pakikipaglaban kanina sa pugot. Nang tuloy na makalapit sa akin ng bagong dating na si Mina, bigla na lamang ito nagsalita at sinabi na siya ang totoo at pwede ang kasama ko. Mela, makinig ka sa akin. Lumayo ka sa mapagpanggap na yun. Ako ang tunay na Mina. Anong kasinungalingan ang iyong sinasabi? At sino ka ba? Bakit pareho tayo ng itsura? Bakit mo ako ginagaya? Ako pa talaga ang nanggaya sa'yo. Ang galing mo rin na umarte, no? Napaniwala mo talaga si Mela na ako ang kasama niya bumagdamag. Oy, kung mayroon mang hawad sa ating dalawa, ikaw yun. Anong klaseng nilalang ka ba at nagaya mo ang aking wangis? Kisamahan ka ba ng pugot naming napatay? Sige, para magkaalaman kung sino talaga ang tunay na Mina, daanan na lang natin ito sa isang laban sa pagitan nating dalawa. Ang siyang manalo ay ang tunay na Mina at ang matatalo ay papatayin. Papatayin? Ikaw na lang? Ayoko pang mamatay, no? Tumigil na kayo, sapagkat kilala ko ang tunay na Mina. Lumingon sa akin ang dalawa at tila naghihintay ng aking susunod na gagawin. Mabilis akong nagpalabas ng ugat sa lupa at pinasugod yun sa bagong dating na Mina, ang huwad na Mina. Mabilis namang nakatalo ng huwad na Mina at nakaiwas sa ugat na aking pinasugod sa kanya. Pagkatapos noon ay humisito sa akin at nagbalik ng anyo,
Naging isa itong batang babae na kasing edad lang din namin. Ang kasuotan nito ay purong itim at nakasuot ito ng korona na gawa sa mga itim na tinik. Tumingin ito sa akin ng matagal bago muling nagsalita. Magaling, kaibigan kong Myla. Tigilan mo ako sapagkat hindi kita kaibigan. Sino ka ba? At bakit alam mo ang aking pangalan? Ako si Magda at hindi mo na kailangan pang malaman ng ibang bagay patungkol sa akin. Ang misyon ko lang ay patayin ka, ngunit nais ko pa rin malaman kung paano mo nalaman hindi akong iyong kaibigang si Mina. Simple lang, kailanman ay hindi susugal si Mina sa isang bagay na buhay niyang kapalit. Maliban na lamang kung ang mga mahal niya sa buhay ang nakataya at higit pa rito, hindi na kayang hilingin na kamatayan ng isang magiging parusa. Kaya naman pala mabilis mong nalaman ang aking pagbabalat kayo. Mahina pala ang loob ng kaibigan. Hindi mahina ang kanyang loob. Sadya lamang puro at basilik ang kanyang kalooban upang hindi humiling ng isang bagay na ikakapahamak ng iba. Tama na nga ang satsat, sapagkat kating-kating na akong patayin ka. Sumugod sa akin si Magda at hinintay ko naman ang kanyang pagdating ng kalmado lamang. Kagaya ng turo sa akin ng bukal, sinunod ko lamang ang pag-agos ng bawat kilos ni Magda. Nang kami ay magpanagpo, binigyan ako nito ng isang suntok na aking iniwasan at nagpakawala ng sipa sa kanyang tiyan na kanya namang nasalo. At balak sana itong iikot upang mabali ang aking paa. Ngunit mabilis akong tumalon sa ere gamit ang isa ko pang paa at sinabayan ang pag-ikot ni Magda rito. Dahilan upang magtagumpay akong makalapag sa lupa nang wala man lang kabali-bali. Hindi ko maintindihan. Ang galaw niya ay parang galaw ko, sumasabay sa agos. Sa puntong ito ay walang nananalo sa amin. Tumalon ako palayo kay Magda at ganoon din naman ang ginawa nito. Nagpalabas ako ng mga ugat sa lupa at pinasugod ito kay Magda. Ganoon na lamang ang aking naging pagkagulat nang biglang magpalabas din si Magda ng mga ugat sa lupa. At dahil doon ay nagsalpukan ng mga ito. Bakit ganun? Tila pantay kami ng lakas at kakayahan. Nagulat na lamang ako nang biglang magbago ang anyo ng kamay ni Magda. Ang itsura nito ay nag-iba at naging isang matulis na ugat. Hindi ko alam na kaya niyang gawin ang bagay na yon. Sandali, kung nagagawa niyang mga nagagawa ko, baka kaya ko rin gawin ang mga kaya niyang gawin. Sinubukan kong isipin ang pagbabago ng aking kanang kamay. At hindi nga ako nagkamali. Bigla na lamang itong nagbago at naging isang matulis na ugat. Pagkatapos nun ay tumalon na rin ako pasugod kay Magda at nagtama ang aming mga sandatang gawa sa ugat. Nagpatuloy lamang kami sa aming pagpapalitan ng atake nang bigla na lamang ako nitong masugatan sa aking kanang balikat. Napadaing naman ako nang dahil dito at narinig ko pang pagsigaw ni Mina sa pangalan ko. Napatingin ako kay Magda. Nakita ko naman ito nakangisi sa akin. Pero ang pumukaw sa aking paningin ay ang kanang balikat nito. May sugat din ng isang malaking hiwa ang kanang balikat ni Magda katulad ng sa akin. Nang mapaisip ako kung bakit nangyari yon, doon ko lamang napagtanto ang lahat. Sumugod na sa akin si Magda, ngunit hindi ako kumilos. Hinintay ko lamang ang paglapit nito hanggang sa masaksak niya ako sa aking dibdib. Dahil doon ay napasuka ako ng dugo. Dahil sa nasaksak niya ako, magkadikit ngayon ang aming katawan. Agad ko siyang ikinulong sa aking mga bisig at pagkatapos nun ay tumalon ako papunta sa bukal. Sa aming pagbagsak ay nagkatinginan pa kami ni Magda sa ilalim. Unti-unti itong nagliliwanag at nagiging kulay puti ang kanyang suot habang nakatingin sa akin na may ngiti sa labi. Humawak ito sa aking kamay at bigla ko na lamang narinig sa aking isipan ang kanyang tinig na nagwika ng salamat. Pagkatapos nun ay unti-unti siya naglaho at pumasok sa aking likuran. Pagkatapos noon ay agad din akong umahon at doon ko nakita si Mina na nasa tabi ng bukal at pilit isinisigaw ang pangalan ko. Nang makita niya ako
Nakahinga naman ito ng maluwag at napangiti. Pagkatapos ay tuluyan na akong umahon at umalis sa bukal. Nang ako'y makatayo, isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa akin mula kay Mina. Maya-maya pa'y kumalas ito sa pagkakayakap sa akin at agad na nagtanong. Mela, bakit mo yun ginawa? Ang alin, Mina? Yung pagtanggap mo ng atake ni Magda, bakit mo tinanggap ang atake niya? Nasigatan ka tuloy sa dibdib. Mabuti na lamang at malapit lamang kayo sa bukal. Sapagkat hindi kalaban si Magda? Ha? Paano hindi kalaban? Isinugatan at sinaktan ka nga niya? Tinan mo ang marka na itim na gumamela sa aking likuran. Ala? Bakit ganun? Kulay puti na ang marka, Mela. Kulay puti na sapagkat nalinis na ang mutya. Sa tingin ko, dahil sa pagbubunti ng pugot sa mutya ng gumamela, nahawaan ito ng enerhiya na pinapakawalan nito kung kahit ito ay naging itim. At dahil doon, nagawang nakalabas ng pugot sa gubat nang makuha ko ang mutya. Baliktad ang kwento, Mina. Ang mutya ang nagbabantay sa pugot upang hindi ito makapaminsala at hindi ang pugot ang nagbabantay dito. Ngunit dahil nga naging itim ito, nagkaroon ng lason sa loob ng mutya at ito ay si Magda. Si Magda ang diwa ng mutya ng gumamela na naging kulay itim. At ngayon ay tuluyan na kami nag-isa at naging dalisay. Ngayon ay naiintindihan ko na ang lahat, Mela. Halina't umuwi na tayo. Pagod na ako. Sigurado rin ako nag-aalala na sa atin sina Inay at Itay. Huwag kang magreklamo na pagod ka na. Hindi naman kita pinilit na sumama. Sige, barahin mo pa ako. Hindi mo alam kung gaano ako natakot nung akala ko. Mas pinaniwalaan mo si Magda nang magpanggap itong ako. Talaga ba? Dapat pala, tinakot na muna kita, no? Alam mo, salamat ka at magkapatid na ating turingan. Kung hindi, ay nisampal na kita kanina pa. Kaya mo akong sampalin, Mina? Siyempre naman, hindi. Pagkatapos yung isigaw ni Mina, ay napuno ng tawanan ng aming pag-uusap habang palabas kami ng gubat. Mukhang natapos na nga yata namin ang isang malaking panganib. Nang kami ay makalabas sa kuweba, doon namin napagtanto na ang malaon na palang mataas ang sikat ng araw. At sa aming paglabas, bumungad sa amin ang gubat na punong-puno ng buhay. Ang mga dating patay na puno ay bumalik na sa dati nitong kulay at sigla na siyang nagpangiti sa amin ni Mina. At pagkatapos noon ay magkahawa kami nagtatalon-talon pa uwi habang pinagmamasdan ang ganda ng kagubatan. Masaya kami ni Mina na natapos namin ang isang malaking unos na muntik nang manalanta sa baryo namin. Yun nga lamang ay may konting lungkot sapagkat may hindi kami nailigtas. May naging biktima pa rin ng pugot, ngunit hindi na yun mauulit. Hanggat narito kami ni Mina, hindi namin nahayaan na may muling mapahamak pang iba. Hindi namin nahayaan na basta-basta na lamang may manggugulo na kung anong nilalang sa aming lugar sapagkat kami nakahanda na. Pagkatapos ng karanasan na ito, nasisigurado kong magiging magaling kaming mandirigma ni Mina. Mandirigma na lalaban sa pwersa ng kadiliman. Ngayong natutunan ko na at natuklasan ang kabuuang potensyal ng mutya ng gumamela, sisiguraduhin kong matututunan ni Mina ang pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagpapatianad sa agos. At dito magsisimula ang kwento tungkol sa aming magkaibigan na magiging magkasangga sa pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang.